Hello, we're now here at Parabola. No? Hyperbola pala. Hyperbola game. Before tayo mag-graph, alamin muna natin yung different kinds ng parabola. Merong dalawang klaseng parabola. Hyperbola. Different kinds of hyperbola. Horizontal hyperbola and vertical hyperbola. Malalaman natin na horizontal or vertical hyperbola is ituturo ko mamaya kung paano mo siya malalaman. Sa horizontal hyperbola, ayan yung lapis. Ayan yung hyperbola. And then yung iba, part lang siya. Una, katulad ng sa ellipse, kailangan nating i-determine yung center, A, B, C. So, ang kailangan center, ito yung center. So, sa pag-determine ng, ito yung A, yan, yung V1 or V and V2, katulad lang sa ellipse. Sa B naman, yan, B lang siya, hindi na siya M. Kasi, B is, parang, hindi naman siya super part. Importante yung A tsaka C. Yung B, kailangan nandyan lang. Kahit tuldok lang siya. Kasi, ang A tsaka B ay panggawa mo ng auxiliary rectangle, which is connected yung B sa A sa B, B sa A, makagawa ka ng rectangle or box sometimes, square, ganun. And then, pag nakagawa ka na ng square, yung ruler mo, itatapat mo dito, at dito, at dito. Magkakatapat yan, yung dulo ng box, tsaka yung center. Ang tawag dyan, dalawa, asymptone. Maasim, charis. Yan. Kapag nagawa na yan, magagraph na natin yung hyperbola natin. Which is, tong mga to is guide lang para magawa natin yung hyperbola. And then, ito yung focus. Focus 1, focus 2. Sa vertical hyperbola naman, pabaligtad. Next is determine natin kung paano nga bala siya. Okay. This is the example. X squared over 4 minus, ibig sabihin ng minus, hyperbola nun siya. Y squared over 9 is equal to 1. Kapag plus ito, ellipse. Kapag walang, pag ganyan lang, tas plus to, circle. Pag ganyan, hyperbola. Determine the center. Center is 0 and 0. Yung A mo, always siyang yung nasa una. Yung B, always nasa pangalawa. Hindi A ito, hindi B ito, hindi B1, B. A, B, always yon. Always. Kahit ito. Ito. Ayan. Diba Y yan? Yung A mo, 2. Yung A mo, yung squared ng 4, 2. Always yung nasa una. And then yung B, squared ng 16, 4. Dito tayo, balik tayo dito. So, bale, square ng 4, 2. Square root ng 9, 3. So, sa pagkuha ng C naman sa ellipse, C is equal to A squared plus B squared. Nag-iba na. A squared plus B squared. Paano yun? C is equal to 4 plus 9. 4 plus 9. C is equal to the square root of 13. And the square root of 13, kapag sinolve mo, tinuro ko na yan, 3.6 koklog. 3.6 siya. Charis. And then, kapag nakukuha mo na yon, pwede na tayong mag-graph. Kadumi ng kamay ko. May dumi pa. Una, determine the center. Ayun, 0, 0. Next, yung A, ilalagay mo siya. Etong A na to, ito. A, syempre nasa unang-una. Ano yung A niya? X, 'di ba? X 'yun. So yung X, ito yung x-axis, 'di ba? So yung A mo nasa x-axis, pa-x-axis tayo. So mag-a-add tayo o magma-minus tayo ng 2. So bilang 1, 2. Bilang 1, 2. O yan.
Ayan yung vertex 1 and vertex 2 natin. Next naman, B. Yung B mo, eto. To. Diba? Ito yung B mo. Ano yan? Y. So, ibig sabihin, sa y-axis yung B. B, magbibilang tayo ng tatlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamali ako dito. Wala to. Itong isang box. Dapat box. Rectangle siyang perfect. And then, after mong maggawa yon yung A tsaka B, gagawin mo na yung box or yung rectangle. After mo magawa yung rectangle, gagawin mo na yung dalawang, yung auxiliary, yung asymptone. Ito, tong dulo ng box, ng rectangle, sa may center, tas sa dulo, dapat connected sila. And then after that, medyo lagpas, and then may arrow, ibig sabihin infinite. And then after that, pwede mo nang i-draw yung hyperbola. Yan. Dapat hindi siya pa-box, ay pa ganyan, dapat maganda yung hyperbola mo. And then after that, anong gagawin mo sa C? Siyempre, gagawin mo yan, i-add and i-minus mo din. From the center hanggang dito, mag-a-add tayo ng 3.6. Bilang 1, 2, 3.6. F2, 3.6, 0. Mag-a-add ulit 1, 2, 3.6. F1, negative 3.6, 0. And then after that, tapos na. Ayan na yung hyperbola. Another example. Y plus 1 squared over 4 minus x minus 2 squared over 16 is equal to 1. So, sa pag-define ng center, mag-iingat tayo. Kasi y yan, eto x. So, yung x always nauuna. Ang x ay positive 2. Ang y ay negative 1. So, sinabi ko sa A, kung ano yung una ay yun yung A. Kung ano yung pangalawa, ay yun yung B. So, yung A, 4. Ito yung 2. Yung B, 16. Square root ng 4. Next naman, sa pag-define ng C, C is equal to 4 plus 16. Doon nakuha yun. C is equal to the square root of 20. At ang square root ng 20 ay 4.4. Sorry po. Next, after nating mahanap yung center ABC, pwede na tayong mag-graph. Una, hanapin natin, find the center. Ito. 2, 2, negative 1, negative 1. Then, after that, puproceed tayo sa, ayun yung center. Then, A. Ano yung A? Asan yung A? Ito yung A. Ano yun? X o Y? Y. Y. So, yung A mo, nakapatayo. Kasi Y-axis patayo. X-axis pahiga. Y mo ay yung X, yung A mo, mag-a-add ka ng 2. 1, 2. O, yun yung vertex 1. 2, 1. Mag-a-add ulit ng 2. 1, 2. Vertex 2. 2, negative 3. Next naman, yung B. 4. B, ito yung B, di ba? O, ano yan? X. So, ibig sabihin sa X, pahiga. From the center, mag-a-add tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kahit hindi mo nalagyan ng label. I mean, wala ng label. Kasi, just a mark na ganyan, dyan yung box. Dyan galing yung box. After mong maano yung A tsaka B, i-box or i-rectangle mo na. Gagawin mo na yung rectangle. Tapos, after mo nun, etong dulo ng side, etong, ang tawag na, vertex. Itong vertex ng rectangle, hanggang sa may center, hanggang dulo ng rectangle, pa ganyan, pa ganyan.
gagawin mo. Basta yun. After that, pwede ko munang i-graph yung hyperbola. Yan, yung lapis kung nakikita nyo. Nakikita naman. After that, yung C, mag-a-add tayo ng 4.4 sa may para sa focus. Para sa paghanap ng focus, syempre nasa vertex siya, nasa along the vertex. So, nasa ba yung vertex? Ito. Ibig sabihin, mag-a-add lang tayong 4.4. 1, 2, 3, 4.4. Ibig sabihin, focus 1 is located at 2 and 3.4. Next, 1, 2, 3, 4.4. Focus 2 is located at 2, negative 5.4. Ayun lang. Ganun lang. Hope you understand it. Bye-bye. Koklog.